Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karabin natin, NBI, utal-utal, sumagot, basag agad si Luestro. Nako yan po ang ating alamin mga kababayan sa hearing na ito. Itong nangyayaring hearing ngayon dyan sa Senado. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. Ito na nga, simulan na po natin to. Continuing objection with respect to his observations to the offer so that we would abbreviate the proceedings and he won't need to object each time if at all it is brought up. Would that be correct, Attorney? Yes, Your Honor. We register our continuing objection and everything subject to cross, Your Honor. Noted. The lead prosecutor may proceed. Your witness. Mr. Witness, pakisabi po ang inyong pangalan, edad, at iba pang pagkakakilanlan. Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang Una Director sagad. ng National Bureau of Investigation. Una sagad si Luestro ng Laway na baka mamuuna naman yung bagyo. Ang amin pong tanggapan ay may address na 9th floor Philinvest Cyber Zone Building, Diosdado, Macapagal, Pasay City. Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Here. Gaano ka na katagal sa nasabing propesyon? 29 years po. Saan ka nagtapos ng iyong abogasya? Sa Ateneo Law School po. Relevant pa ba yun? Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Philosophy sa University of Santo Tomas. Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man? Nag-aral po ako ng Masters of Law, Major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po. Wow. You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man? Bago po ako itinalaga na NBI Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law. Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director? Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority. Grabe no, parang scripted yung pag-uusap nila mga kababayan. Sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director? Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. At sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po. Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit? Objection, Your Honor. Relevance. Your Honor, may I Counsel may answer. respond? Counsel may respond, The rather. prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing May qualification po pala mga kababayan ng pagsisinungaling, no, mga kababayan. So sige, pagbigyan po natin. Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving. Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Ako po ay nanungkulan bilang Presidente at CEO ng National Transmission Corporation
mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos doon ako po itinalaga bilang Cabinet Secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay pa rin ng iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon? Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po. Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor. We already stipulated on this matters. No need for the director to Your Honor? elaborate. Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of We're willing to stipulate, Your Honor, as what The the law director? provides. Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI Director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI Director. Understood, counsel, but it has been stipulated already by counsel for the respondent. So kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am. Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman? Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanage din po administratively po ng aming opisina. Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman? Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya. Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor, calls for an opinion. Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan. Chair would like O bakit yung ICC warrant kayo yung di ba? Di ba sila po yung nagsiserve ng warrant of arrest ng ng ICC mga kababayan. Sabi taong bayan daw eh. Taong bayan ba ng ICC? Baka taong bayan ng ICC mga karabin natin. Kaya wala namang bayan yung ICC. the lead prosecutor to go into the meat of her direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly May we proceed, ma'am. Your Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman? Malinaw naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga
amin na naipasok sa Department of Justice ay akin pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente, kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice. Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Ang ating pong Vice Presidente kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House. Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit? Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng May special task force sila para kay BP Sara, no, mga kababayan. Sige. mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin. Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation? Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka? Kaugnay ng iyong binanggit Anong na katibayan binuong mo? Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay Sabi ng may Presidente, kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente. Sabi kanina, may plano. Dapat sana yun yung tinanong, di ba? May plano, sabi ni Matibag Dapat i-disclose niya yung plano na yan. Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po. At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order number 11, ito ba ay makikilala mo? Opo. Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P429, be flashed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, assisting counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document. Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please. Mr. Thank you. Witness, Your Honor, can we be given time to comment? recognized. Your Honor, we manifest for the record, Your Honor, that the document is a photocopy. So noted. Any other? Yabang yung Matibag, no? Lari ka mamaya. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather, Your Honor, while we are waiting for their review of the document. Your Honor, after the Na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa. Yung talo-talo si Mr. Matibag. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito ba'y makikilala mo? Opo. Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit
si Mayor Sebastian Duterte? Mr. Presiding, we be allowed to Objection, Your check Honor. on the timestamp. Let's listen to the council's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection? Again, irrelevant, Your Honor. Same ruling, counsel, go to it directly, and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the US. Are you referring to your notes, rather? Opo, yung po ang aking investigation You notes may po. refer to your notes, Kung saan Director po Matibag. nakasulat ang timestamp nung video na akin po binabanggit. Prepare- Your Honor, may we be allowed also to peruse Counsel that- for assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer. Yan po ay nasa timestamp 2:34:35 to 2:34:43. Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026 Ito mga kababayan na pinagtatahi-tahi na po nila. Ha? Yung mga nangyari, okay, mga pangyayari sa buhay ng mga Duterte mga kababayan just to justify, no? Their claims mga kababayan. Grabe, pinagtahi-tahi na talaga. which has been previously marked as P430, particularly timestamp 23435 to 23443 be flashed, Your Honor. Akala ko po ba si BP Sara ang subject natin dito? Napunta na tayo kay Mayor Baste. Nako po. The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking. Is the USB sealed, counsel? Has I the believe, seal Your been Honor. broken? Witness is instructed to break the seal. Court is instructed to have it played with respect to the identified timestamps of Director Matibag. Said to a national security issue sapagkat malinaw po na hindi na ito banta kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, Counsel. Mr. Witness, ano ang dahilan bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay banta na sa national security kung mayroon man? Objection asked and answered, Your Honor. Asked and answered, Counsel. Move on. Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security. I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're Okay. already there, counsel. Please move on. Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Barado Duterte, agad sila ano eh. pa Barado ang si dahilan, Ministro. kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force? Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force
to monitor all those threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, meron po tayong nakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po na banta sa ating pong Pangulo na umaabot na po na banta sa ating national security. Eh di sila pong kasuhan nyo, di ba mga kabayan, yung nagbabanta, sabi mo nagbabanta sa mga rally, o bakit hindi yun ang mga pagkakasuhan ninyo? Ha? Bakit si BP Sara at si Mayor Basti ang pinagdidiskatahan ninyo? Di ba mga kabayan? Security. Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness? Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nire-respeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process. Ano pa ang dahilan kung meron man? Bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally? Yung Objection presensya, as answered, Your Honor. Witness may answer. yung proseso po namin na yan, doon po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiron din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation. Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito? Objection, Your Honor, irrelevant. Witness may answer. Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng Marcoleta. PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandun si Mike Defensor, Senator Marcoleta. Ang tanong, nasaan na po sila ngayon? Di ba? Pinakulong na po ninyo. Walang iya kayo. Din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban. Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor, irrelevant. I think Council has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness may answer. Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po. Wala pong acronym yon, Director Matibag? Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila dahil yung acronym nila Reform Alliance for Good Governance. So hindi po RAGE eh. So medyo malayo po. May proceed, Your Council Honor. may proceed. Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Bias dito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman? Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000. At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live? Eh ano naman kung maraming nanood, baka mamaya mga tauhan nyo rin yung mga nanood, di ba? Kahit mag-million pa po ang views niyan, mga kabayan, hindi nyo masasabing lahat yan ay supporter ni BP Sara. Yung iba niyan ay mas marami mga siguro yung mga trolls. Ha? Mas marami pa yung mga taga-suporta ninyo na nanood doon eh. Di ba mga kabayan, hindi ibig sabihin na marami ang nanood, lahat ng yun ay supporter ni BP Sara. Parang irrelevant. Broadcast ng videong ito kung mayroon man. Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa ayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo. Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin
ang STF April 2026? Kung mayroon man. Ang sa pagka-alam ko po, Counsel, you mean April 16, 2026. That's the, you're referring to AO 11. Yes, Your Honor. Witness may answer. dun po base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So ako po'y na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit. Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026. Akin pong ipinag-utos through the task force na may authenticate at may preserve itong video ito sapagkat amin pong iniisip na ito'y magiging material sa amin pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin. Ipinasave niya yan sa kanyang tauhan para magamit po ngayong impeachment na ito. Di ba? Ganun po yun mga kaubayan. Huwag na tayong maglukuhan pa. Sir Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo? Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po. Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man? Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong Sila nahawakan din yung po. nag-authenticate, no? Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation. To present his own copy. Witness is allowed to produce a copy she is mentioning, is referring to rather in his testimony. For the record, assisting counsel for the respondent as well as assisting counsel for the prosecutors are viewing the document produced by the witness. Your Honor, just a comment. Counsel for the respondents recognized. Your Honor, it appears that this document has not been marked during the pre-trial conference. Your so Honor, may I respond to that? not yet done with my manifestation. Let the counsel for respondent finish, counsel. So in other words, may we request, Your Honor, that we be given a copy of such document as well for our perusal. The prosecutor is so instructed to kindly furnish a copy if indeed this document has not yet been marked. Your Honor, may I respond to that? Counsel may respond. The affidavit of Arturo Las Cañas has been previously marked as P-2-10-1-W, Your Honor, for the prosecution. Then I stand corrected, Your Honor, but
can we still request for a copy? Nevertheless, kindly give the counsel for respondents a copy. We submit, Your Honor. Counsels rather for respondent a copy. Thank you, counsel. But we make the manifestation, Your Honor, that such Counsel may proceed to make a manifestation. such exhibit was indeed marked, but it was marked under Article 2, Your Honor, not Article 4. We confirm, Your Honor. Nevertheless, we maintain that this document has been marked during the pre-trial conference, Your Honor. Duly noted. So, page 186 of such document. Before the court makes the presiding officer makes a ruling, Your Honor. the pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized? You may, counsel. So you're admitting that it's not even Yes, your Your pre-marked copy is not notarized, whether we use that copy or this one. We admit to that, Your Honor. The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit but merely a statement. Alam niyo po, So yan mga kabayan ha, hindi po notaryano. Samantalang yung kay sino yun, si Sergeant Orly Gutesa, di ba? Talagang dinik-dik nila doon sa notary pag doon sa issue ng notary, di ba mga kabayan? Nako. Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing, and active investigation, sapagkat ito bang ganitong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. Subalit, malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin, sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang aming pong tungkulin na mag-imbestiga. So for the second time and for the sake of clarity and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. Sorry. Unsigned. Also May I make unsigned a because there's a manifestation, Your Honor? signature, but it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the ICC last naman. article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Kagi, doon yung impeach si BP Sara sa ICC. Ano ba yan mga kaubayan? No? Grabe. ICC, may kinalaman ng ICC sa Pilipinas. Walang hiya. Noted, but we are not the ICC counsel. Again, we're Correct, di ba? We are not the ICC. We are not the ICC. Gagi ka, Castro. Luestro, ha? just placing on the record and for the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the senator judges. Counsel for the Grabe no mga kaubayan, itong si Luestro. Pati ICC, example dyan. Hindi naman tayo membro ng ICC at saka anong kinalaman ng ICC sa pag-impeach ng isang vice president mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.